Bakit po ba kayo nag-decide na magsampa ng kaso against former President Rodrigo Duterte? Well, Christian, siyempre, yung pagbabanta sa aking buhay, so yun yung aking kinatakot, no? Dahil alam ko naman, itong si dating Presidente Duterte ay may bloody record dyan doon sa kanyang war on drugs. Kaya nung panahon niya, talagang kung ano yung sabihin niya, ginagawa nung kanyang mga ginagawa nung kanyang mga tagasunod. Kaya talagang natakot ako, Christian. So that triggers me, no, to file case. Talagang ito ay hindi ko na to pinalagpas kasi ang dami naman ng red tagging, ang daming vilification, mga pambabastos, hindi lang sa akin, pero mga kasamahan ko din sa Makabayan Black. Pero iba na to, Christian, threat na ito sa buhay ko. Kaya parang sabi ko nga, hindi ko na to mapapalagpas dahil talagang talagang krimen na ito laban sa isang person. So tingin natin dapat na matigil na yung mga ganitong mga culture of impunity sa bahagi ni dating Presidente Duterte. Okay. Ang defense ng mga tagapagtanggol niya dito, no, I think kasama rito yung dating Chief Presidential Legal Counsel, hindi naman daw kayo tinakot na papatayin kayo. Ang sinabi lang kasi niya, gusto kong patayin. Ibig sabihin, there's a difference between I will kill you and I want to kill you. Ano pong sagot niyo doon? Well, sabi nga ng abogado ko, no, walang difference yun kasi merong intent. Okay? Yung sinasabing I will kill you or I have a wish to kill you, parehas pa rin yun dahil meron intent ng krimen. So tingin natin itong grave threat ay meron itong meron itong penalty sa ating revised penal code. So ito yung yung article number 282, yung malubhang pagbabanta sa buhay ng isang tao. Kaya pala, paano niyo po bang nabalitaan itong pananakot sa inyo? Itong pahayag ni former President Duterte? Kasi binanggit niya ito sa kanyang TV program po, no? Paano niyo po ba ito napanood o nabalitaan? Well, meron akong meron nag-send ng message na meron daw programa si Duterte noong October 11 na tungkol doon sa meron daw pagbabanta sa akin. So ginawa ko, tinignan ko yung program. Sa panahon pa yun na nasa funeral homes dahil nakaburol yung aking tatay. So pinanood ko yun, yung sinabi na programa. Tapos tinignan ko, sabi ko nga totoo nga kasi pinanood ko yung merong video clips din na na-send din sa akin, pero binuksan ko yung buong link at na-download ko at nakita ko nga yung pagbabanta. So sinasabi doon na yun nga yung binanggit kanina, no, yung tungkol doon sa gusto akong patayin. Sabihin mo na yan kay France na gusto ko yang patayin, parang yung may ganon. Kaya doon ko na nakita noong October 11 doon sa sinend sa akin at binuksan ko yung link. Ano po bang basa niyo rito? Bakit of all people, no? Bakit kayo yung napagbantaan? Well, nakita naman siguro ng taong bayan, nakita siguro ni dating Presidente Duterte na ako yung namuno doon sa Makabayan Black na aktibong nagbusisi ng confidential funds sa Kongreso, no? At nakita natin talaga na merong mali. Meron talaga tayo nakitang hindi wasto, hindi tama doon sa pag-access ng or yung pag-release, pagta-transfer ng confidential funds mula doon sa contingent fund ng OP to the Office of the Vice President during the 2022 na GAA. So yun yung request, no, at nakita natin na hindi naman talaga siya entitled, no, na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President, pero nagkaroon. So yun yung pinagmulan nung siguro yung pinaka
pinakagalit sa akin ni ni dating presidente Duterte, yung yung pagbusisi natin doon sa confidential funds ng OVP at saka ng DepEd. So mukhang napikon sa inyo dahil ang kulit nyo raw, no? Tanong kayo ng tanong tungkol sa confidential fund. Yan ang basa, no? Mukhang obvious naman. Tama po ba? Yes, oo. Ang basa ko rin, parang nag-usap o nagsumbong itong si VP kay kay dating Pangulong Duterte at sinabi nga niya yung tungkol doon sa pagbusisi at siguro sinabi niya rin kasi during that time kasi Christian nag-decide na yung small group or small committee sa House of Representatives na talagang ikat o tanggalin na itong tanggalin na itong confidential funds dun sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Pero nakita naman nila, hindi lang naman doon sa dalawang offices na yan, di ba? Meron pang ibang mga offices at nilagay ito talaga doon sa mga agency na may kinalaman sa surveillance and intelligence gathering at iba pang mga agencies na may kinalaman sa social services. Kaya pala, ito naman yung bato ng mga tagapagtanggol at saka pati propagandista, no? Na kampi dun sa mga Duterte. Sinasabi nila, okay, sige, kine-question nyo yung confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Office of the pati Department of Education. Bakit hindi naman daw busisiin din isang katutak na expenses ng buong house? Na alam niyo naman, no? Nandyan kayo. Marami rin talagang salaping umiikot dyan, no? Pati na rin daw doon sa Senado. Ano pong sagot niyo doon? Nagsalita na yung aming Secretary General Velasco na wala namang confidential funds ang House of Representatives. At may dinig din ako sa Senado, ganun din, no? Itong mga extraordinary funds na binanggit din naman ni dating Presidente Duterte. So, ito ay sinasabi rin naman nila na 1.2 billion yata yon. So, nagpahayag naman ang SecGen na ito ay na-audit naman at wala naman daw itong AOM o yung Audit Observation Memo at naliliquidate naman lahat or sinabi niya na binibigay naman daw talaga nila lahat yung report sa COA. So, kung yun ang hinahanap siguro ni dating President Duterte, baka he might as well write, 'di ba, sa COA katulad din ng ginawa namin, nanghingi kami ng report from the COA, from the DBM tungkol doon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Dapat ganun din yung gawin niya para masatisfy siya kung talagang totoo yung sinasabi ng SecGen ng House of Representatives.